Hindi alam ni Sage kung saan pahahanap ng lakas ng loob ngayon. Naubos na ata yun kanina pa nung may tumalsik na dugo sa white dress niya. Please, don't hurt me. Napaatras pa siya nang dahan-dahang lumapit sa kanya ang dalawang lalaking nakaitim. Napasigaw siya sa takot nang ngumisi ang mga ito at parang baliw na tumakbo palapit sa kanya. Cody! Out of desperation, ay tinawag niya ang lalaking alam niyang poprotekta sa kanya. Hindi nga niya alam kung darating ba ito. At bakit ba, kahit nasa delikadong tagpo na siya, ito pa ang hinahanap niya. I got you. Hindi niya alam kung nanghina ba siya dahil naramdaman niya ang pag-angat niya sa lupa. Fucking syndicates! Hindi makapaniwala na nasa bisig siya ngayon ng binata habang ang ekspresyon nito ay malamig at galit. Catch them all! Napasigaw siya nang tumalo ng binata habang karga siya. At malakas nitong inalaya ng sipa ang isang lalaki na otomatikong tumumba sa sahig. Cody? Sinulyapan niya ito, ngunit malamig ang mga mata nito. Ang akala niya ay aakto ng normal ang puso niya. Ngunit nakaramdam siya ng pagkirot nun. Sir, nakatakas ang iba. Nakita niyang pagkunot nito ng noo bago sumenyas. Call Kuya Samuel. Let the police hunt them for now. Sakto lang ang dating ni Cody kasama ang mga tauhan nito. Nagkataon lang na may nagbigay sa kanila ng tip at mabilis silang rumisponde. You okay? Takot na takot pa man si Sage at wala siyang makapangsalita. Ngunit mabilis siyang tumango dito. I lead you to our headquarters. You need a serious protection. Hindi alam ni Sage na sa paglipas ng mga taon ay ngayon pa sila muling nagkita ng binata. Hindi alam ni Cody kung ano ang dapat niyang isagot sa ama. Kaharap niya ngayon ang kanyang kuya na si Samuel at ang kanilang ama. She needs protection. You are under my agency. You are my agent. Napasulyap si Cody sa babaeng nakaupo sa labas habang yakap ang sarili. Naikuyom niya ang kamao at umiling. Kuya Samuel's people are well trained. You know that, Dad? May mas importante akong gagawin kaysa maging aso na sunod ng sunod sa'yo. Plus, dinala ko nga siya dito para mag-assign kayo ng ibang tao. Nangunot ang noo ng ama niya. Napatikim naman ang kanyang kuya at kunwaring hindi siya narinig. You are my agent and you are more trained and advanced. She is Sage Luzon. She needs your protection. Hindi ba? At nagawa mo na nga siyang protektahan? Ituloy-tuloy mo na. Umirap siya sa hangin at pasokong tumayo. Fine. Ano pa nga ba magagawa niya? Siya na lang din naman ang walang special mission ngayon. Ang kuya niya ay busy sa sarili nitong pamilya habang humahawak pa rin ang misyon. Ang kakambal niya naman ay nagtungo sa Palawan. Kahit pa ayaw niyang gawin ito, wala na rin naman siyang magagawa pa. Here's our agreement contract. I'll be your bodyguard until our agency made sure that you're safe. Pinagmasdan lang ni Sage ang malamig na reaksyon ni Cody Peralta. Seryoso itong nakatingin sa kontrata. Samantalang siya ay pinagmamasdan nito kung may nagbago man lang ba dito. Pipirmahan mo ba? Sabi ni Sage noon sa sarili na kung magkukrus ang landas nilang muli ng dating nobyo, ay iisnabin niya ito. Ngunit gusto niya lang tawanan ng sarili niya. Dahil kahit nasa panganib siya, ito pa rin ang tinatawag niya. Oo, pipirma ako. Kinuha niya ang ballpen bago binasa ang kasunduan. Ramdam na ramdam niya ang kabog ng puso niya. Noong huling pagkikita nila ay 2 taon ang nakakaraan. Parehong masakit ang huli nilang tagpo. I'll remind you, Miss Luzon, in case na hindi mo binasa ang kontrata, kung wala kang importanteng pupuntahan, magstay ka na lang sa tinutuluyan mo.
It saves more time and energy. At ang pagsa-shopping, iutos mo na lang sa iba. We can't risk anything for now. Hindi niya alam kung gaano ba katindi ang naidulot niya sa binata para maging ganito ito kalamig sa kanya. Pareho lang naman silang nasaktan. Ngunit kung umakto ito ay parang ito lang ang nasaktan. I read it. Hindi naman pwedeng pumirma lang ako. Seryosong sagot niya dito. Tinapunan niya rin ang malamig na tingin nito. At ang kanyang pananalita, ginamitan niya ng malamig na tono. Mabuti niya kakaintindihan tayo. Siya, si Sage Luzon. Isa sa pinakasikat na modelo sa Pilipinas. Pinag-aagawan siya ng halos lahat ng brands. Ang ilang tinatanggihan niya ay nagiging sanhi ng pagkakaroon niya ng mga threats. Wala ba kayong ibang agents? Parang labag sa loob mo na maging bodyguard ko. Tumalim ang tingin nito sa kanya bago umiwas. Asked the owner and the main head. If you're thinking that I like this setup, then you're wrong. Hindi niya alam kung masasaktan ba siya sa sinabi nito. Pero grabe naman ito magsalita sa kanya. You're rude? Is this about our past? Huwag mong paghaluin ang personal mong problema sa trabaho ko. This is just my job. Naitikom niya ang bibig. Hindi niya alam na magiging apektado siya sa mga sinasabi nito sa kanya. Hanggang sa makarating sila sa tinutuluyan niyang kondo, ay hindi na siya umimik. Nakasunod lang ito sa kanya at pansin niya ang pagiging alerto nito sa paligid. Bago pa man siya makaupo, ay may nag-doorbell na. Nangunot ang noo nila pareho ni Cody at sabay na sinilip ang pinto. A package? Tiningnan niya ang hawak na box ni Cody. Nagpalingalinga pa ito bago buksan ang box at lumayo sa kanya ng bahagya. Nang tuluyan na nitong mabuksan ang kahon, ay napatigil ito. Nagtaka naman siya sa reaksyon nito at nangunot ang noo. What's that? Mabilis itong umiling at sinarhan ng box. Wrong address. Mabilis niyang inagaw dito ang kahon at binuksan yon. Nagulat siya sa laman nito. May mga dolls na puno ng pulang likido. Sa loob nito ay nagkalat ang mga litrato niyang punit o kaya ay may X mark. Let's go inside. It's not safe here. Napatakip pa siya ng bibig at hindi makapaniwala sa mga nakita. Alam niyang nasa rurok na siya ng kasikatan. Kilalang kilala na siya ng mga tao. Ngunit hindi niya lubos akalain na sa kabila ng kasikatan, ito ang kabayaran. Ang pagtangkaan palagi ang buhay niya. Don't think too much. May mga mas matindi pa nga sa ganyang bagay. Alam niyang kahit si Cody ay hindi rin mapakali. Dahil bahagya itong nauutal sa sinasabi nito. Aaminin niya na sa loob ng 2 taon ay mas nagmature ang itsura nito. Mas lalong gumwapo at tumangkad. Ang katawan din nito ay mas lalong lumaki. Ang dating sweet look nito ay matured at bold na ngayon. I don't want the worst. Mahinang sambit niya bago muling uminom ng tubig. The moment you step your feet in that stage, the worst is about to come. Cody Peralta was her great love. Her first love. 2 years ago, Cody was not this cold. Ito nga marahil ang pinaka-sweet na taong nakilala niya. Ni minsan, hindi siya nito sinungitan. You've changed a lot. Umiwas ito ng tingin at itinuon ng atensyon sa cellphone. I got matured. Hindi na siya muling umimik at hinayaan na lang ito. Sa tingin niya, ay hindi na niya mababago ang pakikitungo nito sa kanya. Masakit ang ulo ni Sage kinabukasan nang magising siya. Inubos niya kasi ang lakas niya kagabi sa kakaiyak. 2 taon na siyang ganito. Na kailangan niya pang umiyak bago makatulog. Sinulyapan niya ang cellphone na ngayon ay nagri-ring. Kinuha niya yon at agad na sinagot. Hello? Anak, nakita ko sa balita ang nangyari. How are you, dear?
Maliit na ngiti ang pumaskil sa labi niya. Marahan din siyang pumikit. I'm fine, Ma'am. Kumontrata na po ako ng bodyguard. Aba ay tama lang. Noon pa kita sinasabihan na kumuha ka dahil delikado na lagi na mag-isa ka. Ma, si Cody po. Cody Peralta yung pangalan ng bodyguard ko. Natahimik ang nasa kabilang linya. Parang nangangapa pa ito ng mga salitang maingat na sasabihin sa kanya. Ganun ba? Tiyak naman na hindi kanya pababayaan, hindi ba? At isa pa bodyguard mo siya. Sige na anak, tumawag lang ako para kamustahin ka. Mag-iingat ka. Napangiti ng mapait si Sage. Naalala niya kung paano siya umuwing luhaan noon. At umiiyak sa harapan ng ina dahil sa sakit na nararamdaman niya. Pinilit niyang bumangon para maayos ang sarili. Kahit pamuntik na siyang mamatay kahapon, ay kailangan niya pa rin magtrabaho ngayon. Nakabihis na siya na lumabas ng kwarto nang sumalubong sa ilong niya ang napakasarap na amoy ng pagkain. I thought you're sleeping, but I guess I'm wrong. You ready to leave? Nakita niya ang pag-scan ng binata sa suot niya, samantalang lumapit naman siya sa lamesa at tiningnan ang mga pagkain na nasa hapag. You cook? Tipid itong tumango habang naglalagay ng pagkain sa plato. Pinakaalaman ko na ang pagkain mo sa fridge. I don't mind. Wala na rin naman akong time magluto so... Nagkibit balikat siya bago kumuha ng toasted bread at kumagat doon. You didn't change a bit. Hindi ka pa rin mahilig magluto. Sasagutin niya pa sana ito, ngunit nagsimula na itong kumain, kaya hindi na siya nagtangka pa. Sinulyapan niya ito habang kumakain. Napangiti naman siya ng lihim at itinuloy ang ginagawa. Naalala niya noon, na sarap ito sa luto niya, kahit itlog at hotdog lang yon at medyo nasunog pa. Ni minsan, hindi ito nagreklamo. Kahit ang luto niya ay maalat o kaya naman minsan walang lasa. Okay, that was good. Great job, Sage. Ngumiti siya bago ayusin ang buhok. Kinukuhanan siya ng litrato para sa ini-endorse niyang panibagong produkto. Uy, Sage, nabalitaan namin na nangyari sa'yo kahapon. Hindi ba at hindi yun ang unang pagkakataon? Marahan siyang tumango. Naku, nakakatakot naman. Buti na lang naisip mo nang mag-bodyguard. Parang kinikilig pa itong tumingin sa bodyguard niya. Ang gwapo? Saang agency ba yan? At hahanap nga ako doon ng bodyguard ko? Napasulyap si Sage sa gawin ni Cody. Hindi niya ito masisisi. Angat na angat ang kagwapuhan ng binata sa suot nitong white collar shirt at pants. Paanong hindi ito gwapo? Anak mayaman ng isang to. Hindi lang basta mayaman, kundi ubod ng yaman. Hindi nga niya alam kung bakit pa ito nagtatrabaho. Kayang-kaya na nitong humiga at mag-enjoy na lang sa buhay. Sa De La Salle Security Agency. Nanlaki ang mga mata ng kausap niya at gulat na sumulyap sa pwesto ng binata. Ang agency na pagmamay-ari ng mga Peralta? Tumangu-tangu siya. Alam niya naman na big deal yun. Sino ba naman kasi ang hindi nakakakilala sa mga Peralta? Wow! Ang balita ko ay mahal ang bayad sa mga yun. Dahil bukod sa magagaling ay talaga namang yummy ang mga agents nila. Nagtawanan pa ang mga ito, kaya naman napailing-iling na lang siya. I'll go first guys. See you next week I guess. Ngumiti ang mga ito sa kanya at tumango. O siya, sige. Mag-ingat kayo ng yummy mong bodyguard. Pakilala mo kami next week ha. Natawa siya at tumango sa mga ito. Lumapit siya kay Cody at seryoso pa rin ito kagaya kahapon. Let's go? Tumango ito sa kanya bago sila naglakad palabas ng studio. Wala siyang masyadong ginawa ngayon ngunit pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Nang makarating sa parking lot, ay mabilis siyang pumasok sa loob ng kotse at inhilig ang sariling ulo sa headboard.
Pumasok siya sa binata at umupo naman ito sa driver's seat at habang ini-start ito ang kotse ay pareho silang tahimik. Sorry about my attitude. Napasulyap siya sa binata na magsalita ito. Umandar na ang kotse kaya kinumportable niya ang sarili sa upuan. It's okay, I understand kung saan ka nanggagaling. Sa totoo lang hindi sila nagkaroon ng closure. Pagkatapos nila maghiwalay noon, ay hindi na muling naglandas ang daan nilang dalawa. I didn't act professional. You're my client. I should have treated you with respect. Hindi niya alam, ngunit nakaramdam siya ng pagkadismaya. Ang akala niya ay dahil ito sa personal na bagay. Nagkamali pala siya. Okay lang. Pipikit na sana siya nang maramdaman niya ang kung anong malakas na bagay na tumama sa kotse. Shit! We got some company here. Ngumisi ito bago kapain ang baril sa tabi nito. Napansin naman niya yon kaya kinuha niya yon at inabot dito. Thanks. Tumango lang siya dito at pinilit na pakalmahin ang nanginginig na mga kamay. Natatakot na naman siya. Hold on. We need some speed. Tumango-tango siya at pumikit. Mabilis na pinaharurot ni Cody ang sasakyan. Nang magmulat siya ng mga mata, nakita niya ang 5 nakamotorsiklo na sumusunod sa kanila at may hawak na mga baril. Mukhang hindi simpleng tao lang ang gustong mawala ka. Mukhang sindikato ang nainis mo. Hulog ang panga ni Sage at hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. Kaya pala nitong mga nakaraang buwan ay malalaking grupo ang nagtatangka sa kanya. Ngunit paano siya na-involve sa sindikato? I'll face them. Stay here. Anito at mabilis na inikot ang kotse. Napasigaw pa siya sa balak nito at mabilis na hinawakan niya ang binata. Don't leave me here. Naramdaman niya ang takot sa sistema niya. Kaya naman naglandas ang luha sa kanyang mga mata. Babalik din ako. I need to finish them to protect you. Hinawakan ito ang 2 baril bago ito tuluyang lumabas ng kotse. Nakita niya kung paanong sumugod ito at tumalon sa ere para masipa ang isang lalaki sa ulo na naging dahilan ng pagtumba nito. Napatakip siya ng bibig nang may umamba sa likod nito ngunit mabilis nitong nahuli ang kamay nito at ipinulupot. Napahiyaw ito sa sakit. Kaya naman binaril ni Cody ang lalaki sa tuhod. Napaluhod ito at tuluyang natumba. Sinugod pa nito ang ibang lalaki na naka-helmet. Hindi niya maiwasan na mapabilib. Alam niyang expert at professional ang dating nobyo. Ngunit mas matindi at gumaling ito ngayon. Para na lang itong naglalaro habang persado ang kabilang panig. Nagpaputok ito na dahilan ng pagtumba ng ilan. Nang matapos at matumba na ang lahat, ay ngumisi ito at pinagpagan ng kamay. See? Bumalik ako. Naiyak na naman siya at niyakap ito. Pakiramdam niya ay nagulat ito dahil naramdaman niya ang pagka-stiff nito. Natigilan si Sage nang makaapak siya sa napaka-pamilyar na lugar. Paanong hindi ito magiging pamilyar sa kanya? Ito ang saksi sa lahat ng kaligayahan at kasawian ng dati nilang pagmamahalan ng dating nobyo. What are we doing here? Tanong niya habang muling iniikot ang tingin sa paligid. Wala itong pinagbago. Maganda pa rin. Hindi ka safe sa kondo mo. Alam nila kung saan ka nakatira. Mamaya, pasukin tayo doon. Hindi tayo agad makakatawag ng backup. Samantalang dito, mahigpit ang seguridad. Ito ang La Vida Peralta Village. Malawak ang lugar at may kanya-kanyang pwesto sa villa ang buong magkakapatid na Peralta. This place didn't change a bit. I still feel the warm wind that keeps hugging on me. Nakita niya ang paborito niyang spot sa villa nito. Ang mini falls na may katabing bench, pati ang kulay ng bench ay hindi nagbago. Purple pa rin katulad ng paborito niya. Ngayon na lang ulit ako nakapunta dito. Pinapalinis ko lang to. Napatingin siya kay Cody. Hindi niya alam kung guni-guni niya lang ba, ngunit nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito. You should rest. Nagpakuha na ako ng gamit sa kondo mo. Nasa dati mong kwarto ang gamit mo.
Hindi niya maipagkakaila ang kirot sa puso niya. Kaya naman tumango na lang siya at pumasok sa loob. Saglit niya lang yung pinagmasdan bago siya tuluyang pumasok sa loob ng silid. Doon ay tuluyang nanikip ang dibdib niya. Walang pinagbago ang kwarto. Ang kalahati niyang bote ng pabango doon ay nandun pa rin. Ang litrato nilang dalawa ni Cody, nakadikit pa rin sa salamin. Nasa villa na ito ang lahat ng alaala nila. Umiiyak siyang humiga ng kama habang hawak ang litrato nilang dalawa, habang inaalala niya ang nakaraan nilang dalawa. Tumigil na nga kayo, wala na nga sabi. Sigaw ni Sage sa mga grupo ng babae at lalaki na muli na naman siyang kinorder sa gilid ng eskwelahan nila. Hindi ba't mayaman ka? Nasa na iba mong pera? Asik pa ng isa sa kanya. There's nothing left for me. Hindi rin ako binigyan ni mommy ng allowance. Hinigit ng isang babae ang bag at tinakdak nito ang bag niya. Bilang isang 4th year high school student, ay isa lang naman ang gusto ni Sage. Yun ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Nang matiwasay at walang problema. Hoy, anong ginagawa niyo dyan? Sabay-sabay silang napalingon sa lalaking sumigaw. Nanlaki ang mga mata niya. Ito si Cody Peralta. Senior na ito at crush na crush niya ito noon pa man. Ang astig ng pamilya nito. Nakita niya na minsan na makipaglaban nito pati ang kambal nito. Cody? Naramdaman niya ang takot sa boses ng mga ito at ang iba naman ay hindi nagpatinag. Ano naman sa'yo kung anong ginagawa namin? Hindi porke kilala ang pangalan niyo ay matatakot kami sa inyo. Sa isang iglap ay namalayan na lang niya na lumilipad na ang mga lalaki at humahampas sa pader. Hulog ang panga niya sa mga nasaksihan. Magmula nun, naging close na sila ni Cody at naging matalik na magkaibigan. Hanggang sa mag-first year college siya at 3rd year naman ito. Madalas silang tumambay sa villa nito. Kaya naman, may ilang gamit na siya doon. Sage, naisip ko lang. Since I already know you, your flaws, your everything, can I ask you? Kinakabahan man ay ngumiti siya at tumango sa binata. Oo naman, kahit ano. Can I court you? Pulang-pula ang mukha nito na ikinatawa niya. Napaka-cute talaga ng binata. Ang tagal kong hinintay na tanungin mo ko. Gulat ito at ang reaksyon nito ay parang hindi makapaniwala. Oo naman, pwede mo akong ligawan. Niyakap siya nito at bahagyang hinagkan sa noo. Naging masugid na maniligaw niya si Cody. Walang araw na hindi siya nito pinangingiti. Kaya naman 3 buwan pa lang simula nang manligaw ito sa kanya, sinagot niya na ito. Talaga? Yes! Thank you, Sage. I love you. Parehong masaya ang mga puso nila. Sa mga oras na yon, wala siyang hinihiling na iba. Ito ang nagturo sa kanya ng mga basic self-defense. Tinuruan din siya nito sa kung paano makiramdam at kung paano humawak ng baril at kung paano bumaril. Wow! What are you cooking? Tanong nito sa kanya nang magising ito at bahagya pa siyang niyakap. Nahihiya niyang tiningnan ng sunog na itlog na sana ay sunny side up, ngunit naging kulob na ang itsura nito. Itlog sana kaso nasunog. Ngumiti ito at kinuha ang tinidor. Hala, huwag mo nang kainin. Huli na siya dahil nakain na nito ang buong itlog. Mapait yan. Ngumiti ito at niyakap siya. Hindi naman ang sarap nga Napangiti na lang siya at marahan itong hinampas. Bulero ka talaga. Masaya sila sa loob ng ilang taon nilang relasyon. Walang nagkukulang sa kanilang dalawa at ramdam niya na mahal siya ni Cody. Ngunit yun lang ang akala nilang pareho. You're always busy this past day, Sage. Pagod siyang tumingin kay Cody habang hinahalo ang kape na tinimpla niya. Ikaw din naman, tinatawagan kita nung isang araw, ngunit hindi ka sumasagot. Ni-text nga hindi mo pa magawa. Malamig siyang tumingin dito bago sumimsim ng kape.
Nasa misyon ako. I know. Puro na lang misyon. Puro na lang ibang tao. Paano naman yung sa atin? Nangunot ang noon nito at lumapit ng bahagya sa kanya. What do you mean by that? You know how I love my work? How I am more dedicated to do every single mission. Napahila mo siya sa mukha at mapait na ngumiti. Mahal ko rin ang trabaho ko, Cody. Nagulat ito sa boses niyang medyo mataas. I don't have any problems with your work, Sage. Why are we even fighting about this? Sinubukan siya nitong hawakan, ngunit umatras lang siya. I think this will never work. I have dreams to catch, while you're aiming for your dreams too. Doon ay umalpas na ang luha niya. Hindi niya alam kung anong sinasabi niya, ngunit hindi niya mabawi. What are you trying to say? Let's break up, Cody. Maghiwalay na tayo. Pigil ang hikbi ni Sage habang sinisisi ang sarili niyang dahil sa mababaw na dahilan ay naghiwalay silang dalawa. Pwede naman nilang ayusin, ngunit pinangunahan siya ng pride. Hindi na rin naman nagtangkang makipag-ayos sa kanya noon si Cody dahil naging abala na ito sa mga misyon nito. Sage, are you awake? Mabilis niyang pinahid ang mga luha nang makitang unti-unting bumubukas ang pinto ng kwarto niya. Hindi pa. Nang pumasok ito ng tuluyan sa kwarto niya, ay nangunot ang noon nito. Are you crying? Suminghot pa siya bago umiling. Hindi maalikabok lang. Akala ko ba'y nagpalinis ka na dito? Hindi naniniwala ang mga tingin nito sa kanya. Nilibot nito ang tingin sa paligid at napako ang tingin sa mga litrato nila. I'm sorry about that. Ang bilin ko kasi maglinis lang at wag alisin ang mga gamit. Hindi ko alam na hindi pala nila tinanggal. No, it's okay. I don't mind naman. Tumango ito at balak na sanang lumabas ng pigilan niya ito. Look, Cody. I'm sorry. Tiningnan siya nito ngunit hindi nagsalita. Para bang hinihintay siya nitong magpaliwanag na dapat ay noon niya pa ginawa. About our past. I saw how your family is rising. Nakikita ko kung paanong naglalayo ang agwat ng buhay nating dalawa. Your family's everyone's partner are all professional, agents or fighter. Lahat sila malalakas. Bagay sa pamilya nyo. Samantalang ako, ni hindi ko kayang sumuntok. Hindi ko kayang tumutok ng baril ng tama. Ni hindi ko magawang protektahan ang sarili ko. Modelo lang ako, Cody. Yun ang pangarap ko. Doon lang ako magaling. Nanliit ako sa sarili ko. Pakiramdam ko, magiging pabigat ako sa'yo. Pakiramdam ko, masisira ang imahe ng pamilya niyo dahil sa akin. Kaya siguro, hindi mo rin ako nagawang ipakilala sa kanila. Lumamlam ang tingin nito sa kanya. Para bang may gusto ring sabihin. Parang may gusto ring iparating sa kanya. I'm sorry for hurting you back then. But I'm hurting too. You're the only person I ever loved. Lumapit ito ng tuluyan sa kanya. Hindi na ito nagsalita at mabilis na lang nitong sinakop ang labi niya. Uhaw at labis na nangungulila. Napapikit siya at inugunan ng halik nito. Ilang taon na siyang nangulila sa mga halik at hawak nito. Ang akala niya ay hindi niya na ulit ito mararanasan. You're such a fragile, beautiful lady. Natawa pa ito bago muling sinakop ang labi niya. Mas mapusok, mas uhaw, mas nananabik. I'm your protector. Hindi mo kailangan maging malakas kagaya ng iba. Hindi mo kailangan pantayan ang kung anong kaya ko. Dahil ikaw lang ang kailangan ko, Sage. Kung sinabi mo lang. Naramdaman niya ang paghalik nito sa noo niya at marahan siyang niyakap. Kung sinabi mo lang ng mas maaga, hindi tayo naghiwalay ng matagal.
Napapikit siya at mahigpit itong niyakap. Okay, let's see. Isa-isahin natin ang pwedeng manakit sa'yo. Inilapag ni Cody ang mga litrato sa glass table na agad namang tiningnan ni Sage ang mga yon. Napakunot ang noon ni Sage nang halos lahat ay pamilyar sa kanya. Ngunit isa lang ang natitiyak niyang nakaalita niya sa mga ito. Ito. Ang alam ko, owner siya ng club sa Quirino. Inalok niya ako one time sa hotel pero tinanggihan ko. Tumalim ang tingin ni Cody sa litrato na ikinatawa niya. Ano yung tingin na yan? Natatawang tanong niya dito. Nothing. But, if you just reject him like that, imposibleng gusto ka na niya ipapatay agad. Napatiko mabibig niya nang maalala niya ang gabing yon. Niyaya siya ng manager niya dahil mahalagang tao daw ang pupuntahan. Pumayag naman siya dahil sabi niya ay kailangan niya umuwi agad. Kasi hindi lang naman yun ang dahilan. Napakamot siya sa kanyang sentido. Hindi niya alam kung sasabihin niya ba dito. What happened? Actually, this happened 3 months ago. My manager asked me to join them in the club at Quirino. So this man was in a VIP room. Taimtim na nakikinig sa kanya ang binata. We joined him. I told my manager that I'll just stay for a couple of minutes. Kaso, nalasing na sila and they won't let me go. This man starting to touch me. Of course, nagreact ako. Nagreklamo ako sa manager ko kaso wala siyang sinabi. I feel like it's not gonna stop. So I chose the hard way. Ngumiwi siya nang maalala ang ginawa. Kung tama ang hinala niya na yun, ang dahilan ay nilagay niya sa alanganin ng sarili niya. What did you do? Hinampas ko siya ng wine bottle sa ulo. Tapos, hinampas ko siya sa ano niya, gamit yung heels ko. Then I ran away. Ang alam ko lang, hinabol ako ng mga tao niya. Pero hindi ko naman alam na siya pala ang gustong magpapatay sa akin ngayon. Ngumiti si Cody at para bang satisfied sa narinig mula sa kanya. You did great. Tama lang ang ginawa mo. Parang proud na sabi nito. Loh, tama ba yun? Nalagay na nga sa panganib yung buhay ko tas tama pa rin. If you didn't do that, mas mapapaaga ang pagkamatay mo. He is Rigor Tonsado. A serial rapist. Walang nakakaligtas sa babae niya. Kilalang kilala siya sa dark web at mga illegal sites dahil bumibili siya ng mga babae. Napanganga siya at hindi makapaniwala. Kung marami na pala itong babae, bakit pa ito atat na ipapatay siya? So malaking sindikato siya. Tumango-tango ito sa kanya. He's been in hunt for a long time. Hindi ko nga alam kung bakit nakakawala ang buwisit na yan. Ramdam niya ang inis nito, kaya naman hinawakan niya ng marahan ng kamay nito para mapakalma. Ilang linggo na rin ang nakakaraan nang mapagdesisyonan niyang maglaylaw muna sa trabaho. Ayaw naman niyang pahirapan si Cody na protektahan siya kung saan-saan. Kaya mas mabuti na nasa safe na lugar lang sila. Hala, what are we doing here? Gulat na tanong ni Sage kay Cody nang makita ang malaking sign na pupuntahan nila. The Peralta's Mansion. Ngumiti lang ito sa kanya bago iparada ang kotse sa napakalawak na parking lot. Hulog na hulog ang panga ni Sage. Ito ang unang beses na nakapunta siya dito. Napaka-ingrande. Welcome to my place. Hindi niya maitiklop ang bibig dahil sa pagkamangha. Napakalaki naman ang lugar na to. You guys live here? Sa wakas, ay may salita na siyang nakapa. Nope, I live here. Doon sa bandang yun ng dad ko. Doon ay, sa dulo, matatagpuan yung parents ko. Sa kabilang dulo naman yung auntie ko, pero madalang sila doon. Hindi makapaniwala si Sage. Alam niyang ubod ng yaman ng mga ito. Ngunit ganun ba kayaman ng mga ito para magkaroon ng tig-iisang mansyon ng mga ito? Want to come in? Pakiramdam niya ay para siyang si Cinderella at papasok siya sa palasyo ng prinsipe. Don't you dare think negative again.
Para bang takot na ito, naisipin niya na ang layo na naman ng pagitan nilang dalawa. Like you, I've worked hard for this. I spent every single penny to create this mansion for you. Natigilan siya at napatingin sa binata. Napakasinsero ng mga mata nito. You are my inspiration to work hard. If I win you back, this is for you. Hindi niya namalaya na tumutulo na pala ang luha niya. Napakurap-kurap siya at mabilis na niyakap si Cody. Walang sabi-sabi ay hinagkan niya ito. Matangkad dito sa kanya, kaya naman tumingkayad pa siya para lang maabot ang labi nito. Maingat itong tumugon sa bawat halik niya. Naramdaman niya ang pag-angat niya sa simento. Hawak siya nito sa kanyang ilalim habang naglalakad papasok sa loob ng mansyon. Isinandal siya nito sa pinto, kaya naman mahina siyang napadaing. Mas lumalim pa ang halik nila sa isa't isa. Wow! I didn't expect this live romance. Mabilis siyang napamulat at mabilis na itinulak palayo si Cody, dahilan para mabitawan siya nito. What the fuck are you guys doing here? Pulang-pulang mukha niya nang makita ang dalawang tao sa couch habang kumakain ng popcorn at nakatingin sa kanila. Wala. Tatambay lang sana. Ang akala namin di ka darating. Pero may patwist ka pa pala. Asar ng isang lalaki bago ngumisi. Nixon, get out of my house. You too, Nadia. Natatawang tumingin ng babae sa kanila at kunwaring nagulat. Bakit ako kasama? I'm just so quiet here. Nanonood lang yung tao eh. Naramdaman niya ang pag-iinit ng muka at tenga niya. Hiyang-hiya na siya. Hi, I'm Nadia. Ikaw si Sage, right? Kahit nahihiya ay tumango siya at inayos ang sarili. I am Nixon. We're his cousins. Ngumiti lang siya at hindi pa makapagsalita dahil sa sobrang kahihiyan. Nakita naman niya ang panglilisik ng mga mata ni Cody sa mga pinsan nito. You guys should leave. Ngumisilang ang mga ito at umiling-iling. Why? Nabitin ka ba? Malakas na binatukan ni Nadia, ang sa tingin niya ay kapatid nitong si Nixon. Watch your mouth, dumbass. You're making her uncomfortable. Ngumuso si Nadia sa kanya. Hindi naman. Just think that we're not here, plus the mansion is huge. Lumapit sa kanya si Cody at hinawakan ang kamay niya. Don't mind them. Baliw lang talaga mga yan. Tumawa lang ang dalawa at nagpatuloy na sa mga sarili nilang mundo. Hiyang-hiya naman siyang umexit at naglakad palayo sa magkapatid. Natatawa namang sumunod sa kanya si Cody. Gosh! Nakakahiya yun! Sa wakas ay nasabi niya ito nang makalayo sila. Huwag mo na isipin yun. Normal na lang ata sa pamilya namin nang nauhuli sa ganun tagpo. Tumawa pa ito bago siya marahang niyakap. Nakaramdaman ng hiya ay natawa na lang din si Sage bago gumanti ng yakap sa binata. Go to your sister's place. Get Lilo. They still on the hunt. Ito ang text message na natanggap ni Cody sa ama. Kaya naman ng kinaumagahang yon, mabilis siyang bumangon sa higaan at pinuntahan ang kwarto ni Sage. Sage. Marahang katok niya sa pinto ng dalaga. Nang pinihit niya yon, ay nabuksan naman agad ito. Doon, nakita niyang natutulog pa ang dalaga. Napangiti siya bago lumapit dito. Sage. Nakapikit pa ito kaya naman natawa siya. Pack your things. We'll go to Palawan. Gulat itong tumingin sa kanya. Mukhang hindi na naman makapaniwala sa biglaan na naman niyang desisyon. Ngayon na? Ngumiti siya dito at marahang tumango. Oo, we'll leave now. Hinagka niya ito sa noo nang biglang nagsalubong ang kilay nito. Natawa siya at naglakad patungo sa pinto. Gigisingin ko lang yung dalawang asungot. Napailing-iling na lang ito bago tumango. Siya naman ay bumaba patungo sa guest room. Madami naman ang kwarto sa second floor at third floor. Ngunit ayaw lang ng dalawang asungot na ito na umakyat pa sa hagdan. Guys,
We're leaving! Malakas na sigaw niya pagkapasok sa loob ng kwarto. 2 ang kama sa kwartong ito, bukod pa sa isang malaking double deck. What? Saan kayo pupunta? Inaantok pang tanong ni Nadia habang kinukusot ang mga mata. Tayo. Mabilis niyang hinila ang paa ng humihilig pang si Nixon. Sa lakas ng hila niya ay nahulog ito sa kama at unang tumama sa papag ang puwet nito. Ouch! What the hell? Mabilis niyang piningot ang tenga nito, dahilan para mapapikit ito sa sakit. Watch your mouth, young man. Tumawa pa siya bago ginulo ang buhok ng pinsan. Kumakayang man naman to, akala mo naman laki ng agwat niyo. Tawa ni Nadia habang tinitiklop ang gamit na kumot. Where are we going? Tanong ni Nadia habang hinahagilip ang nakacharge na cellphone. Palawan. Nanlaki ang mga mata nito. Pati si Nixon na nagkakamot pa sa ulo ay nagulat sa sinabi niya. Kay Ate Cecilia? Nagsalubong ang mga kilay niya sa sinabi nito. Siya tinatawag niyong ate. Tapos ako, sasabihin niyo na ilang taon lang ang agwat. Parang nagtatampong, sambit niya at inirapan lang siya ng mga pinsan. Arte mo, Cody? Lumabas ka nga muna. Susunod na kami. Ayusin lang namin to. Tumango-tango siya sa mga ito bago lumabas ng kwarto. Sa kanilang magkakapatid, maging hanggang sa mga pinsan at pamangkin na nila, ay palagi silang tinuturuan ng mga magulang na maging responsable sa mga bagay-bagay. Ang simpleng pag-aayos sa pinaghigaan ay hindi na dapat iutos pa sa iba. 1 oras lang ang kinailangan ng mga ito para maghanda. Sa malawak niyang living room na lang sila nagtipon-tipon. Pay me for this. I skipped my mission to join you. Mabilis siyang umingos kay Nadia. If I know, gustong-gusto mo rin na pumunta ng Palawan dahil namimiss mo ng paborito mong pinsan. Ako pang gagawin mong excuse para lumiban sa trabaho mo? Malawak lang ang ngiti ni Sage habang nakatingin sa kanila. Para bang nawiwili siya sa pagbabardagulan ng mga ito. Uy, tama na yan. Ang papangit nyo tapos pag-aawayan nyo pang pag-skip sa trabaho. Ako nga, tumakas lang eh. Tumalim ang tingin ni Cody sa pinsan niyang si Nixon at binigyan ito ng nagbabantang tingin. Kaya naman pala madalas kang hinahanap sa akin ni Uncle Nick. Tumatakas ka lang palang walang yaka. Dinilaan lang siya nito at hinila na ang maleta palabas ng mansyon. Let's go? Ngumiti sa kanya si Sage at tinanggap nito ang kamay niya na nakalahad sa harap ng dalaga. Ilang kilometro pa lang ang layo nila paglabas ng Peralta's mansion ay naramdaman agad ni Cody. Natuon ang atensyon niya sa side mirror bago kapain ang baril sa likod niya. What's wrong? Napatingin naman si Nadia at Nixon sa likod dahil pareho itong mga abala sa kanya-kanyang dokumentong binabasa. Wow, this is gonna be so fun! Excited na anunsyo ni Nadia bago kunin ang baril sa dala nitong bag. Ano na naman ba yan? Hindi pa nga nakakaalis, meron na naman agad. Feeling ko may balat sa pitong si Cody eh. Tiningnan niya ng masama sa rearview mirror si Nixon. Natawa pa ito habang nilalagyan ng magazine ang hawak nitong baril. What? Hindi pa nga nakikipagbarilan pero patay na ako sa mga tingin mo. Naramdaman niya ang paggaan ng pakiramdam ni Sage nang makita niyang natawa ito sa sinabi ni Nixon. Napangiti siya at binitiwan ng hawak na baril para maabot ang kamay ng dalaga. That's right. Don't be afraid when we're here. Always think that you're safe with us. Pinisil ng dalaga ang kamay niya bago ito tumango. Thank you. Tama lang na safe siya sa atin, no? 500,000 bayad niya sa agency eh. Natawa naman si Nadia bago buksan ang bintana sa tabi nito at sumilip doon. Wow! 3 cars and 5 motors? Ang unfair talaga nila. Iisa nga lang ang sasakyan natin eh. Parang tuwang-tuwa pa ang dalawa sa mga nangyayari. Nabuhay naman ang excitement sa sistema niya. Ilang taon niyang binuhos ang buong atensyon niya sa trabaho. Sinikap niya na mahigitan ang kakayahan ng kanyang mga kapatid maging ng kanyang ama. Let's finish them. Nagtanguan silang tatlo bago siya bumuelo at iniliko ang kotse.
Malakas ang puwersa na ginawa niya kaya bahagyang nahulog si Nixon sa upuan at tinawanan lang nila. Tanga. Sinamaan lang sila ng tingin nito bago inayos ang nagulong buhok. Humarap siya kay Sage at bahagyang lumapit dito. Sit still, kami nang bahala dito. Ngumiti siya at bahagyang hinagka nito sa noo. Cody, mag-iingat kayo. Ngumiti lang siya at ngumisi naman ang mga pinsan niya at tumango. Sumalubong ang hangin sa mukha niya. Dahilan para liparin ng hangin ang hilang hibla ng buhok niya. Tila makapangyarihan siyang bumaba ng sasakyan. Dala ng malakas na kakayahan ay kinasa niya ang baril at nakangising isinara ang pinto ng kotse. Let the games begin. Ang mahabang buhok ni Nadia ay umalon sa lakas ng hangin. Nakabakas sa mukha nito ang malawak ng ngiti. Sunod-sunod na nagpaputok ang mga nakamotor. Kumpara noong una, ay mas malalaki ang katawan ng mga ito ngayon. Parang gustong-gusto talagang ipapatay si Sage. Hindi niya maintindihan kung ang gabing yun lang ang dahilan. Imposibleng pag-initan siya ng ganito. Kailangan niyang malaman ng katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Kailangan niyang malaman ang punot dulo ng lahat. Watch my back, Nixon. Mabilis itong tumango sa kanya. Mabilis naman siyang tumakbo palapit sa pwesto ng mga ito at hindi na nag-isip ng sunod-sunod niyang paputukan ng 3 driver ng motorsiklo. Sumipa siya sa ere para kumuha ng puwersa para ihagis ang baril na nahulog lang sa kalsada. Umikot siya sa ere at mas sinunod-sunod ang mga paputok sa mga ito. Ganon din ang ginagawa ng mga pinsan niya. Nang matumba ang halos lahat ng nakamotorsiklo, ay mabilis siyang lumapit sa isang itim na kotse. Binasag niya ang salamin nito at mabilis na hinila ang lalaki sa loob. What do you want from her? Nang gagalaiting na tanong niya dito habang nakatutok ang baril sa sentido nito. Kahit sabihin ko sa'yo, papatayin mo pa rin ako. Kaya mamatay tayong pareho. Mabilis itong tinanggal ang pin sa granada at basta na lang ito binitawan. Naging mabilis siyang gumalaw at hinagis niya ang sarili palayo doon. Cody! Rinig niyang sigaw ni Sage na ngayon ay bumaba na pala sa kotse. Natumba siya sa kalsada, kaya naman patakbong lumapit sa kanya si Sage. Okay ka lang ba? Ginamit niya ang kamay para itukod para makaupo siya. Ngumisi lang siya at tumango. Okay na okay. Sisiw lang yan kumpara sa lahat ng naranasan ko. Natawa pa ito at bahagyang pinalo siya sa balikat. Ikaw talaga? Halika na. Lumapit sa kanila ang mga pinsan niya at inalalayan siyang makatayo. Angas naman nun. Mas gusto niya pang pasabugin ang sarili. Napailing na lang siya. Tinitiyak niya na mas gugustuhin pa talaga ng mga ito na magpakamatay kesa ang umamin. Gulat naman ang kambal niya nang puntahan niya ito sa sarili nitong headquarters sa Palawan. Parang handa pa siya nitong awayin. Napasabunot na lang ang kakambal sa sarili nitong buhok. OA ka naman, Cecilia. Chill ka lang. Aalis din naman kami. Hindi kami magtatagal. Pinagtaasan lang siya nito ng kilay habang nagdududa ang tingin nito sa kanya. That's good. You know how busy I am. Nginisian niya lang ang kapatid at tinakbayan nito. Hinabilin lang muna ni Cody si Sage sa mga pinsan. May importante kasi siyang kakatagpuin. I'll be back in an hour. Stay with them, okay? Tumango lang sa kanya ang dalaga. Naalala niya kung paanong napakasaya nila noon ng dating nobya. Ito ang kumumpleto sa buhay niya. Kaya naman na makipaghiwalay sa kanya ito noon, parang natapyas ang kalahati ng buhay niya. Ano bang nangyayari sa'yo, Cody? You're always late. You failed a lot of mission. Sermon sa kanya ng Kuya Samuel niya, habang paggalit nitong nilagay sa lamesa ang files ng mga failed missions niya. I'm not in the mood to do my missions, Kuya. Pagod ang mga mata niyang tumingin sa kapatid. Ramdam na ramdam niya ang galit at inis nito. Di sana sinabi mo agad, para hindi ko binigay sa iyo ang misyon na yan. Kay Cecilia ko na lang sana binigay. Hindi niya masisisi ang kapatid. Mahal niya ang trabaho niya. Ngunit wala siyang lakas para gampanan nito. Fix yourself, Cody.
This is your last chance. Don't you ever use the card that you're my brother or you're a father's son. One more, and you'll be out of this agency. Banta ng kuya niya, bago ito galit na lumabas ng opisina. Sa inis na naramdaman niya, nasuntok niya ang pader sa likod niya. Fuck! Fuck this! Ramdam na ramdam niya ang kirot sa puso niya. Si Sage Luzon lang ang babaeng may kakayahang gawin ito sa kanya. Ito lang ang tanging babae na kaya siyang durugin ng ganito. What's wrong? I heard from your kuya that you failed your missions. Kinuyumos ni Cody ang papel bago muling itapon sa puno ng basurahan. Puro na ito papel na nilamukos. Nothing, Mom. Nagtaas lang ito ng kilay sa kanya. Halatang halata na hindi naniniwala sa sinasabi niya. Ganyan ba ang wala? I know how you love your work, Cody. I know how you love to do your missions. Tapos biglang wala lang? Be honest to me. I am your mother. Humugot siya ng malalim na hininga at napasabunot ng buhok. My long-time girlfriend and I broke up. Bakas ang gulat sa mukha ng ina sa sinabi niyang yun. Wait, you have a girlfriend? We broke up, Mom. She's no longer my girl. Mahinang sagot niya bago isinubsob ang mukha sa lamesa. I didn't know that. I bet your father didn't know that either. Ang galing-galing niya sa ibang bagay. Tapos ito ay hindi niya nalaman? Mom, it's no use. Kahit pa malaman niya. Gaano kayo katagal? Nabosesa niya excitement sa boses ng ina. Napailing na lang siya at napapikit. 4 years and half. Narinig niya ang pagsinghap nito na para bang hindi pa rin makapaniwala. You didn't introduce her to us? How rude of you! Isa ito sa pinagsisihan niya. Kung saan na lang nakita ng pamilya niya, kung gaano ka-amazing ang girlfriend niya, kung saan na lang naipagmalaki niya ito agad. She was amazing, Mom. She was so cute when I teach her how to punch with her little hands. Napasandal siya sa swivel chair niya habang inaalala ang matatamis ng ngiti ni Sage. Her voice was sweet and calming. It makes me so comfortable, like how you used to sing us back then. She was just like you, the simple version of you. Unti-unti na naman niyang naramdaman ang pagkirot ng puso niya. Hindi niya man lang kasi napansin na masyado na pala siyang naging abala, kaya napabayaan niya ang relasyon nila. I love her so much, Mom. How can I ever move on if she's the only one who made me feel like this? Lumamlam ang tingin sa kanya ng ina na parang naiintindihan nito ang nararamdaman niya. Their family was known for being strong. And only their family know that their weakness is their love of their lives. You don't have to move on, anak. If you really love her, you will fix yourself. And if you think you're ready again, and your path cross again, why don't you try again? Tiningnan niya ang ina at mukhang hindi naman ito nagbibiro. She's a star and I'm an agent. Paglipas ng mga taon, makakalimutan niya na ako. Ngumisi ang ina niya sa kanya bago ginulo ang kanyang buhok. What's the purpose of an agent? Guard her, Cody. She'll need you anytime soon. Kumindat pa ito bago siya hagkan sa noo. But for now, explain it to your kuya. Alam mo naman yun, pagdating sa trabaho ubod ng seryoso. Ibinuhos niya ang bawat araw sa matinding pag-iinsayo. Lahat ng misyon niya ay ginawa niya. Nahigitan niya ang kakayahan ng Kuya Samuel niya, ngunit lagi itong nakikipagkompetensya sa kanya na ikinutuwa naman niya dahil mas nagiging mahusay siya bawat araw. Miss Sage Luzon witnessed a crime scenario, plus the dealing of illegal guns and drugs. Rigor and his people saw her, and from that moment she was being chased. Napakunot noo si Cody. Kung ganun nga nangyari, paano hindi sinabi nito sa kanya ni Sage? But the funny part is, she was drunk that night, and she don't remember a thing. Your cousin.
Nilapag nito ang litrato ng pinsan niya. Nahila ang kamay ni Sage habang tumatakbo. Nadia Peralta saved her. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Paano hindi ito nabanggit sa kanya ni Nadia? Ni hindi man nga lang ito umaktong kilala niya ang dalaga. How did that happen? Naguguluhan niyang tanong dito. Nadia Peralta was being tasked to guard Miss Sage Luzon. The order came from Sylvia Peralta. Hulog na hulog ang panga niya. Alam niyang kabaklaan man, ngunit pakiramdam niya ay gusto niyang umiyak. Hindi niya alam na maaari pala siyang makaramdam ng ganitong emosyon. My mother? Tumango ito bago ilapag sa harap niya ang agreement papers. Dala ang mga papeles at hindi makapaniwalang impormasyon ay bumalik si Cody sa hotel na tinutuluyan nila. You're back! Mabilis na yumakap sa kanya si Sage. Maingat naman niya itong ginantihan bago hinagkan sa noo. What's wrong? Umiling lang siya at mas sinigpitan ng yakap sa dalaga. Sage? I still love you. I love you. Ayaw niyang sayangin pa ang oras. Maging ang ginawa ng mami niya para lang mapanatiling ligtas ang babaeng mahal niya. Habang siya ay abala sa pag-aayos sa sarili niya. Cody. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap nito sa kanya. Para bang sa yakap nito ay naramdaman na niya kung ano isasagot nito. Even how high I reached, I still want to go back home with you, Cody. In your warm villa, where our laughs echoed and our smile remains. Naramdaman niya ang pagtulo ng luha nito sa dibdib niya. I want you in my life again, Cody. Tumibok ng malakas ang puso niya. Pakiramdam niya ay worth it ang lahat ng sakit na naramdaman niya noon. Dahil nagturo ito ng mahalagang aral sa kanila. Mas pinatatag sila ng mga yon. Yeah, we'll just finish this war and we'll start again. Hindi maipagkakaila na malaki ang sindikato ni Tonsado. Kahit saang sulok ata ng bansa ay may miyembro ito. They track us down here in Palawan. Natawa si Cody habang isinusuot sa dalagang bulletproof. I underestimated them. Bumakas ang kaba sa mukha ni Sage at parang nag-aalalang tumingin sa kanya. Paano ka nakatawag ng backup? I throw your phone. Natawa lang si Cody bago halalikan sa labi ang dalaga. Cecilia's headquarters is here, so. Bago pa man makasagot ang dalaga, ay nabasag na ang salamin sa gilid nila. Mabilis niyang naiwas si Sage doon. Sunod nito ay ang sunod-sunod na pagpapaputok na ng baril. Let's go! Mabilis niyang hinawakan ang kamay ng dalaga at hinila niya ito papalabas ng kwarto. We have no time to use the car. We'll ride the big bike. Are you okay with that? Ngumiti lang ito. Hindi katulad noong una na kabado ito. Ngayon, ay buong puso na ito nagtitiwala sa kanya, na ikinagaan ang kanyang loob. Hold me tight. Aniya rito at pinwesto ang kamay nito sa tiyan niya. Parang ulan na umaatake sa kanila ang paputok ng baril ng mga ito. Mabilis niyang pinaharurot ang big bike at hindi ito pinaandar ng diretso upang maiwasan ang mga bala. Tonsado is there! Malakas na sigaw ni Sage kaya naman napalingon din siya. Doon ay nakita niya nga ang pinuno ng sindikato. Looks like he's more eager now to kill you by himself. Biro pa niya sa dalaga kaya naman sinimangutan siya nito. Sa malayo pa lang ay nakikita na niya ang malaking gate ng headquarter ng Kambal. Mukhang natunugan din ito ng tauhan ng kapatid niya dahil nakita niya ang ilang paggalaw doon. Umiwas sila sa mga bombang nakatanim sa daan. Ngunit sa lakas ng impact nun sa likuran nila ay hindi niya nakontrol ang sasakyan. Hold on. Malakas silang tumilapo nang tuluyang mawala ng balanse ang sasakyan. Narinig niya ang pagpapalitan ng putok ng baril. Kaya naman naging mas alisto siya at nagpaputok na rin. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinuno ng sindikato at ilang beses na binalak na paputokan nito. Nakailag man ito sa mga una niyang putok, hindi na ito nakaligtas sa sunod-sunod niyang atake. What the fuck are you thinking?
Galit na sigaw sa kanya ng kapatid bago siya nito sinermonan. Hindi niya naman ito pinansin at mabilis niyang dinaluhan ng dalaga. Nasaktan ka ba? Kabadong tanong niya. Hindi na siya mapakali at pinagmasdan ang buong katawan nito. Umiling ito at pinakita ang braso na may konting gasgas. Maliit lang, malayo sa bituka. Mahina siyang natawa at napapailing na lang na niyakap ito. It's now over, Sage. Everything will be fine from now on. Bulong niya dito. Wow! It takes a lot of years to finally see this. Happy for you, Cody. Inirapan niya ang pinsan. Hindi niya pa nga ito natatanong tungkol sa misyon nito dati. Ngunit sa kanilang siguro. Ipinagpapasalamat niya rin naman dito ang lahat. What are we doing here? Natutuwang tanong ni Sage kay Cody nang bigla na lang siya nitong sinundo sa studio dahil may surprise daw ito sa kanya. Basta, surprise nga hindi ba? Tumatawang sagot naman ng nobyo bago siya nito alalayan na makapasok sa loob. Pikit ka muna. Ngumuso pa siya dito, ngunit sumunod din naman agad. Baka madapa ako ha? Naramdaman niya ang paghawak nito sa kamay niya. Masyado itong maingat. Aalalayan kita, don't worry. Pikit ka lang. Dahan-dahan na siyang inalalayan nito sa paglalakad. Natatawa naman siya habang bumubulong-bulong pa ito. Okay, dito na. Pero closed eyes pa rin dapat. Natatawa man ay tumangutango siya dito at pinanatili ang pagpikit sa mga mata. Naramdaman niya ang paglayo nito sa kanya. Kaya naman kinabahan siya ng bahagya. Open it now. Mahinang sambit ni Cody. Dahil sa lamlam ng boses nito, ay para siyang nahihipnotismo. What? Hindi niya maibuka ang bibig para magsalita. Naramdaman na lang niya ang pagragasa ng masagana niyang luha. Pati na rin ang mga tuhod niya ay hindi niya maramdaman. Sage, darling, will you marry me? Punong-puno ng rosas na nakahugis puso ang living room ng villa ni Cody. Patay din ang mga ilaw at tanging romantic candles lang ang meron. Now, we don't have to worry about anything. We don't have to argue about our dreams anymore. Because now, we both chased our dreams. We both reached them. I'm asking you now to be my forever dream. To be my forever star. Sage Luzon, will you marry me? Nag-uumapaw sa saya ang puso niya. Hindi niya alam kung paanong bibigyan ng eksplanasyon ng damdamin niya na nag-uumapaw sa kasiyahan. Yes, Cody. I will marry you. I can't be your shield. I can't be your savior. The hardest part is, I can't join you while holding your gun, while enjoying the fight against the enemy. I am not that. And you know that. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng luha niya. Para bang wala na itong balak na tumigil pa. Ngumiti sa kanya si Cody. Ang mga matay nananabik, nagmamahal at naghintay. I don't care about that, as long as you're mine. I am the one who will shield you, protect you, and love you. Tumangutango siya at mabilis na niyakap ang kasintahan. Ngayon, mas tatatagan niya ang puso. Mas palalakasin niya ang kanyang emosyon para mas matibay ang tiwala at pagmamahal niya para sa lalaking ginawa ang lahat para sa kanya. Ma? Ito ang bungad niya sa ina nang pagbuksan siya nito ng pintuan. Diyos ko! Ano nangyari sa'yo? Mabilis siyang lumapit at otomatiko siyang bumigay sa bisig ng ina. Nakipaghiwalay na po ako sa kanya, Mommy. Humagulhol siya. Dahil ang akala niya nung una ay wala nang masasakit sa tagpo kanina sa villa ni Cody. Ngunit mas masakit pala kapag mas nare-realize niya kung anong ginawa niya. I was so afraid, Mom.
I felt ashamed. His family is well known because of their skills, because of their power. But I'll ruin it. Masisira ko lang si Cody, Mommy. Napaluhod na siya sa sakit ng nararamdaman. Ang akala niya noon ay sa mga teleserye lang bumibigay ang mga tao dahil sa sakit na nararamdaman. Maging sa totoong buhay din pala. Shh! It's okay, anak. It's okay. You'll get through this. Ipinangako ni Sage na kung sakaling magkukross ang landas nila ni Cody Peralta, ay iisnabin niya ito. Dahil hindi niya pa din ito kayang harapin. Siguro nga, kung makikita niya lalikod nito, ay yayayain niya ito na magbalikan. Ngunit ayaw niyang maging makasarili. Dahil siya naman ang dahilan kung bakit sila naghiwalay noon. Wala siyang karapatan para mag-isip na ibang bagay. Are you okay? Napatigil siya at para bang panandalian din na tumigil ang tibok ng puso niya. He was there. Being so tall and handsome, ang istruktura ng mukha nito ay napaka-perpekto na para bang ito mismo ang gumuhit para lang maging ganito kagwapo. Do you, Sage Luzon, take this man for better or for worse? Nakikinig lang siya sa pari habang ang mga kamay niya ay hawak nito. Parehong malawak ang mga ngiti nila na para bang wala silang ibang nakikita kundi ang isa't isa lang. Yes, Father. Siguro, ito na ang sinyalis ng Panginoon. Dahil pinagdasal na niya noon na kung hindi para sa kanyang lalaki ay tama na. Ayaw na niyang magkasakitan pa silang dalawa. And I told myself that I ignore you like how you ignore my aching heart back then. But I can't help myself falling in love over and over again. To you. As the amazing woman I know. You were such a brave lady who practically stole the agent's heart. Natawa siya habang pinupunasan ng mga luha. Sa mga taong nakikisabay sa pagtawa ay nakita niya ang ina. Nagpupunas ito ng luha habang nakatingin sa kanila. Alam ng ina niya kung gaano niya kamahal si Cody. Nakita nito kung paano gumuho ang mundo niya. You are my favorite star. My favorite heartache. I love you so much, my darling. Parang gusto niyang umiyak ng umiyak dahil sa labis na kasiyahan. Kontento na ang puso niya. Wala na siyang mahihiling pa. Malawak ang ngiti ni Sage habang pinagmamasdan ng mga pamangkin ng asawa niya. Bibong-bibo ang mga ito, lalong-lalo na ang kambal na si Wiscon at Walter. Don't disturb our Auntie Sage. Her baby might hear you. Saway ni Wendy sa mga kapatid bago tumawa. Dumila naman ang dalawa bago bumalik sa paglalaro. I'm sorry about them, Auntie. Ngumiti sa kanya si Limuel. Ngumiti siya kay Limuel. Nakikita niya dito ang ama nito. Masyado na kasi itong matured para sa edad na tong 13. No, it's fine. Dahil mukhang natutuwa ang baby ko na marinig ang mga tawa nila. Nararamdaman niya ang pagsipa ng baby niya. Parang gusto na nitong lumabas kaagad at makipaglaro. Hi guys, mukhang seryoso ang pinag-uusapan niyo ah. Natawa siya sa asawa nang makalapit na ito sa kanila habang hawak nito ang nirequest niyang fruit shake. Wow naman, thank you darling. Ngumiti lang ito at hinagkan siya sa noo. Oh my G! Kailan ka manganganak? Out of nowhere, nasigaw ng walang iba kundi ang makulit na si Nadia na may pagka-OA pa. Nakauwi ka na pala? Kailan pa? Tanong niya dito habang tumatawa. Mukhang nag-bloom din ito sa Palawan. Napansin din naman niya yun si sister-in-law niyang si Cecilia. Mukhang nakaka-fresh ang hangin sa Palawan. Ngayon lang, I came back home kasi I want to see your baby. Oh my God, your baby is big. Natawa siya habang pareho nilang hinahaplos ang tiyan niya na hindi nga normal ang laki. It might be twins. Bulong ng asawa niya na narinig naman ng mga pinsan nito kaya masayang masaya ang pintas sa mukha nito. Yes, another twin in the family. Our grandpa and grandpa will be so happy for you.
Nakilala niya ang buong pamilya ni Cody nung ikinasal sila. Kompleto ang mga ito. Kahit si Cecilia at ang nobyo nito ay umuwi pa sa Manila para lang sa kasal nila. Hi! Sabay-sabay silang napalingon nang pumasok sa gate ang kanilang mga in-laws. Malawak ang ngiti ng mga ito habang kumakaway pa ang kanyang mother-in-law. Wow! You're not obviously happy, mom. Natatawang sambit ng asawa niya habang nakaakbay na ito sa kanya at hinagkan siya sa sentido. Well, she's not. Biglang sulpot naman ni Nixon sa likod ng mga ito. Abat ang batang ito? Kung saan-saan na lang sumusuot. Natawa sila sa sinabi niyo ng Tita Sylvia niya. 24 years old na si Nixon ngunit kung makabata ito ay ganun na lang. Para naman kayong pabago-bago dyan sa anak ko eh. May lahing kabuti, Peralta yan. Bigla rin namang sulpot ni Auntie Miana kasama ang asawa at ang anak nitong bunso. Miana, where have you been? Kinukonta kita noong nakaraang linggo. Tumawa lang ang kapatid nito bago bumeso sa kanila. Resting? Duh, kuya. Natawa siya sa mga ito. Simula pa talaga nung ipakilala siya ni Cody sa mga ito, ay nalaman niya kung gaano kasaya sa pamilya nila. Kapag magkakasama ng mga ito ay parang normal na pamilya lang sila. Hi, auntie. Ngumiti siya kay Marian. Ito ang miracle baby ni Miana at Nicolas. Hi, how's New York? Nagkakilala na sila nito nung una. Ngunit kailangan itong bumalik agad sa ibang bansa dahil nag-aaral ito doon. Well, kinda boring and stressful. Namimiss ko na nga mga kapatid at pinsan ko. Natawa siya dahil sa sinabi nito. Kapag nandito naman ang dalaga, ay madalas lang itong makipagbardagulan sa mga kapatid at pinsan nito. Peralta ka nga talaga. Naibulong na lang niya at ngumiti. Iyak ng mga sanggol ang naging ingay sa loob ng kwartong yon. Ang kanyang asawa ay maputla na. Para na itong hihimatayin sa putla. Gusto niyang matawa ngunit pinigilan niya ang sarili. Wow! Congratulations, Mr. and Mrs. Peralta. You have triplets. Pati siya ay biglang namutla sa sinabi nito. Hindi sila nagpa-ultrasound doon. Pakiramdam naman niya ay kambala magiging anak nila. Gusto niya rin na surprise ang gender. Kaya pinagpaliban nila ang pagpapa-ultrasound. Gosh! We have 2 boys and 1 girl again in the family. This is so exciting. Natawa na naman siya kay Nadia. Pakiramdam niya nga ay ito ang pinaglihian niya. Kahit kasi boring ang jokes nito ay napapatawa pa rin siya noon. Can we hold them? Napangiti silang mag-asawa habang tinitingnan ng mga grandparents nito na kahit matatanda ay parang binalikan ng lakas na makita ang mga apo nila. Thank you, Iha. Ani Sylvia sa kanya bago ngumiti. Para saan, tita? For everything. For loving my son and giving us another family. Cody is indeed lucky to have you. Napangiti siya at bahagyang niyakap ang mother-in-law. Simula noon ay napakabait na talaga nito sa kanya. Lahat naman sila. Ito lang ata ang pamilyang alam niya na ubod ng angas sa labas na imahe at mapagmahal na pamilya kapag napasukan mo na. Don't worry, auntie. Bibigyan ko naman kayo ng quadruplets. Hinampas ng ginang si Nixon. Kunwari naman itong nasaktan habang hinihimas ang braso. Huwag mo munang ginugos ang parents mo. Mas malala ka pa dito kay Nadia. Nanlaki naman ang mga mata ni Nadia at parang nasamid na humarap sa kanila. Bakit naririnig ko na naman ang pangalan ko, auntie? Good girl ako. Napailing-iling na lang at kunwari ang ginang bago lumapit sa asawa nito. Laka, Nadia, pasaway ka daw pala eh. Asar naman ni Nixon. Lolo mo pasaway. Inis namang ganti ni Nadia. Grandpa! Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Nadia at walang sabi-sabing hinabol nito ang kapatid. Napangiti naman siya. Ito ang isa sa pinakagusto niya sa pamilyang to. Hindi mo mararamdaman na tumatanda ka. Dahil kahit may problema man, ay palaging may kasagutan sa mga ito. Are you happy, darling?
Tumingin siya sa asawa at malawak ng ngumiti dito. I'm more than happy. Nagniningning ang mga mata niya habang nakatingin sa pamilya nila na pinagkakaguluhan agad ang triplets. Nagtatawanan pa ang mga ito at makikita na napakasaya nila. Sobrang masayang-masaya ako. Hinagkan siya ng asawa sa noo. Doon ay naramdaman niya ang pagpatak ng luha niya. You did an amazing job, darling. Thank you for bringing our kids to the world. Punong-puno ng kaligayahan ang puso niya. Masayang-masaya siya para sa pamilya niya. Nasa ex pala talaga ang true love, no? Biglang banat niya sa asawa na ikinatawa naman ito. Lah, di yan totoo. Biglang singit naman ni Nadia. Ay, sa inyo pala totoo, pero sa iba sumpa. Natawa siya nang bigla na lang itong batukan ni Nixon. Sinamaan naman niya ito ng tingin. Huwag mo ngang pakialaman ng love story nila. Palibasa yung sayo puro palpak. Asar ni Nixon at dumila pa. Hey, you two. Leave us alone for a moment. Ibibitin ko kayo patiwarik. Natatawang ani Cody bago pandilata ng mga pinsan. Hindi niya alam kung paano siya naging masaya ng ganito. Ngunit isa lang ang natitiyak niya. Yun ay dahil hinayaan sila ng tadhana na muling magtagpo at ayusin ang naudlot na pagmamahalan. Siya, si Sage Luzon Peralta. Hindi lang siya basta nagniningning na superstar. Siya ay asawa ni Cody Peralta at isa ng ina sa tatlo nilang munting supling. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Bodyguard Ko, Ang Ex Ko. Written by Miss Angel. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!